palangga! So, kamusta kayong lahat? So, sa videong ito ay ating aalamin kung ano-ano po ang mga naging importansya or bakit kailangan nating magkaroon ng isang napakagandang or napakahusay na skill sa intrapersonal communication process. So, meron po tayong 7 kakayahan na dapat meron tayo sa bawat isa para ang ating intrapersonal skills ay magiging matibay at napakahusay natin at magiging competent tayo sa lahat ng bagay at sa kung anumang mga pagsubok na ating mararanasan ay ating malalampasan. Siguradong sigurado ka na hindi ka lulugmok or hindi ka malulugmok sa iyong problemang mararanasan. So una, dapat meron kang self-awareness. Ano ba ang tinatawag na self-awareness? So pag sinabing self-awareness, it will allows the person to be aware of every aspect of his or her own personality. So dapat ikaw bilang isang individual, kilala mo kung anong klaseng pagkatao ka. Kilala mo kung ano at kung sino ka. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng iba, kundi ikaw mismo ang kumilatis at kumilala sa iyong sarili. Yan ang tinatawag na self-awareness. That is one of the importance para magkaroon ka ng isang napakatibay na intrapersonal skills. Pangalawa, dapat meron kang self-confidence. Ang self-confidence, mga palangga, ay nade-develop natin. Tayo mismo ang nakaka-develop niyan. Hindi natin kailangan ang ibang tao o hindi na kailangan ang mga suggestions ng iba. Although, kailangan natin yan sila, pero parang ano na yan, parang another factor na or parang support na lang sa atin. Pero, sino ba talaga ang nakakapagbigay or makaka-develop ng ating self-confidence? Mga palangga, tayo po mismo. So, dapat, kung self-aware ka na, or marunong ka na, or kilala ka na kung ano at sino ka, ngayon, since kilala mo ng sarili mo, i-develop mo na ang iyong self-confidence. I-develop mo kung paano ka magkaroon ng kumpiyansa sa iyong sarili. Since kilala mo na ang iyong sarili, alam mo na kung paano mo i-develop ang iyong mga kakayahan para mabuo ang iyong tawag na self-confidence. Pangatlo, ito ay ang self-management. So sa self-management, mga palangga, dapat marunong ka ng mag-manage sa iyong emosyon, sa iyong physical, sa iyong emotional or emotion, and then sa kung ano pa man dyan ang nasa paligid. So dapat marunong ka nito or kaya mong mag-adapt or kaya mong makipagsabayan. Halimbawa, sa eskwelahan, di natin maiiwasan, may mga bully. So ayan, so dapat marunong kang sumalag sa mga bully nila o pambubuli nila kung nabubuli ka. Marunong kang umilag kung kailangan. Or marunong kang tanggapin. Ayan, so i-manage mo yung emosyon, manage mo ang lahat na nasa sayo. Alam mo na iyan ay iyong kahinan. 4, ito ang tawag na self-motivation. Ang tinatawag na self-motivation, ito ay galing sa ating sarili din mismo. Ikaw lang mismo makapag-motivate sa sarili mo na kaya mong gumawa ng isang bagay, na kaya mong accomplish ang isang bagay, na kaya mong abutin kung ano man ang gusto mong abutin, kaya mong makuha kung ano gusto mong makuha. Ikaw mismo, ang sarili mo na magawa nito. Dahil mayroon lang tawag sa motivation, walang mga hirap or paghihirap na hindi mo kayang lampasan. Walang challenges or walang difficulties na mangyayari sa buhay mo na hindi mo kayang solusyonan. Ito ay focus. Ayan. So sa skill na meron ka, focus. Kung may goal ka sa buhay, dapat doon lang ka send ang iyong mga atensyon. Lahat ng mga gagawin mo ay papadon. Hindi marami kang inisip at marami kang
gustong gawin. Kung may gusto kang maabot, paisa-isa lang. Ayan. And then, manage mo, magkaroon ka ng self-confidence at kilalanin yung sarili mo. Kaya mo kaya ang minili mo. Di ba? Next, independence. Meron sa 5 mga skills na aking nabanggit sa mga nauna, of course, develop na ang tinatawag independence. Yung di mo kailangan tanggunin iba, kundi mismo nagkaroon ka na ng sariling desisyon. Of course, hindi ko naman kailangan ng advice ng iba, pero ito ay pang finishing na lang, no? You have your own decision na, and then gusto mo lang malaman yung decision ng iba or yung mga suggestions ng iba para mapakita kung tama naman ang naging decision mo. Yan ang tinatawag na independence. Kaya mong gumawa sa sarili mo. Di mo kailangan ang tulong ng iba kung mo naman sa sarili mo, kaya mo ang isang bagay. Last, ang pang-7. Ito ay ang adaptability. Ano ba ang tinatawag na adaptability? Ito ay isang kakayahan ng isang tao na kaya niyang makipagsabayan. Kaya niya yung tinatawag natin na dance with the flow or go with the flow or dance with the music. Ayan. Ano ang environment ating dadatnan? So, dapat marunong tayong magay. Yung marunong tayong mag-adjust. Hindi nadatnan sila yung adjust. Ayan. So, ayan ang mga importanteng kakayahan na dapat meron tayo bilang mga tao para masasabi na tayo ay buong buo. Pag tayo ay buong buo, kahit anong pagsubok na darating sa ating buhay, ang natin lampasan. At yan lang palangga. Kung may tutunan ka sa video ito, share and like na lang po ng aking video. Maraming salamat!